Totoo naman sinabi ko eh! Gusto mo magkahiwalay kami na asawa ko para masolo mo siya! Hindi ko kasalanan kung madumi at makitid ang utak mo. Hindi ako papayag na matalo ako ng isang apisentang babaeng yan. Girlfriend ko na si Princess. No, hindi mo pwede maging girlfriend yung babaeng yan! Ano bang gusto mong gawin? I want Xavier to realize na mali siya ng naging desisyon. Na hindi niya ako pwedeng ipagpalit sa isang basura lang. Nagtataka ka kung bakit ka iniwan ng asawa mo? Kasalanan mo yun. Sabihin mo, you're a prime homewrecker. Kung si Charlene nga unti-unti lang nakamove on sa'yo, bakit ikaw hindi? Bigyan mo ng atensyon yung taong nagmamahal sa'yo. Bigyan mo yung sarili mo ng chance na maging masaya. Charlene, I'm not just your lawyer. I'm also your friend. Ang dapat sa'yo, naalagaan, minamahal. That's how you welcome a city chair royal. Sinong gumawa nito? Hindi mo na kailangan tanongin sinong gumawa niyan. Matapos ko maayos yung annulment case namin ni Raymond, gusto kong buuin ng sarili ko. Ate, alam mo, wala naman akong nakikitang mali sa itsura. Ang sa akin lang, pwede ka pang mag-level up. You're a thief! Prinsesa na City J na mang-aagaw ng boyfriend! Bahala sila kung anong iisipin nila. Basta ako, malinis yung konsensya ko. Kailangan kong malinis ang pangalan ni Princess sa buong school at ako lang makakagawa nun. Ang nakikita niyo sa screen ngayon, si Princess Pascual. Siya ang tinatawag niyong prinsesa ng City Jail. May schedule na kami para sa mediation ng pre-trial. Adi, that's the perfect venue para ma-reveal na yung new look mo. Watch out for Charlene 2.0. I'm sorry I'm late. Pasensya na traffic. No, actually on time. Charlene, it's just me or you look different, but in a positive way. Thank you, Adrian. Na lang naisip ko, something new, new chapter, new beginnings. You look great, Charlene. Tama kayo. Prinsesa nga siya. Dahil tulad ng isang prinsesa, may mabuti siyang kalooban. Bukod sa taglay niyang kagandahan sa labas. Kahit sobrang busy niya sa pag-aaral, sa pag-aalaga ng tatay niya, nakakapagbigay pa rin siya ng oras para makapag-volunteer sa City Jail. Hindi lang saya, kaalaman, o oras na nabibigay niya sa mga preso. Pati na rin pag-asa. Pag-asa na hindi lang hangin doon ang buhay ng mga nakakulong. Itinuring niya itong parang pamilya. Parang parte ng buhay niya. Alam ko yun. Para sa mga hindi nakakaalam, minsan na po ako nakulong. Isa yun sa mga darkest moment ko sa buhay. At mga oras na yun, akala ko katapusan ko na. Pero hindi pala. Dahil nandun ka, Princess. Princess? Pwede ka bang umakit sa stage? Siya ang nagbigay ng pag-asa sa amin. At nakita namin lahat yun. Pati na ng mga presong nakasama ko sa loob. Pinagmamalaki mo sabihin sa inyo lahat na si Princess ang prinsesa ng buhay ko. Princess, ikaw ang prinsesa ng buhay ko.
Mahal kita. Tama kayo. In love ako sa prinsesa ng City Jail. Proud ako sabihin sa inyo lahat na girlfriend ko si Princess Pascual. Thank you, Raymond. Do you like what you see? Ay, naku, Charlene. Kahit ano pong isuot mo, kahit ang ayos ng buhok mo at kahit anong jewelry pang isuot mo, umaalingasaw pa rin ang pagiging boring and plain ex-wife mo. Ex-wife. Sa pagkakaalam ko, nasa proseso pa kami ng paghihiwalay. So, technically and legally, I'm still Raymond's wife. At sa ginagawa mo ngayon, mas nangingibabaw yung amoy na desperadang kabit. How dare you? Bakit? Masakit ba? Sakit bang malaman ng realidad? Wait lang. Charlene, Divina, please. This is not the place to be like this. And this is not the place for you, Divina. As far as I know, this is a mediation para sa annulment case namin mag-asawa. Take note. Mag-asawa. Hindi ka parte sa loob ng relasyon namin. Ikaw lang yung sumira ng relasyon namin, kaya dapat nasa labas ka lang. Divina, no. No, please. Control yourself, please. Not here. Charlene, let's go. Kayo pa naghihintay yung mediator officer. Hanggang dito ka lang, Divina. Hindi ka pwedeng pumasok.